kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Walang yaba yung nanay mo. Pinangumpisal sa akin. Sabi niya, nandun pa rin yung galit niya sa nanay niya. Bigla akong sumabat. Sabi ko, teka, para lang alam ko kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Walang yaba yung nanay mo. Sabi niya, Father, hindi. Ang bilis niya sumagot, Father, hindi. Ayun naman pala. Sigurado ko dahil hindi naman siya walang hiya, dahil hindi naman siya masama. Sigurado kong marami siyang mabuting naibigay sa'yo. Yung maraming mabuting yon, yun pa lang yung alam mo. Paano yung hindi mo pa alam? Paano yung pinagbubuntis ka niya? Hindi mo alam kung ano yung mga sakripisyong naranasan niya. Paano yung mga sleepless nights na naranasan niya, na iniisip niya paano kanya bubuhayin, paano yung ipapakain niya sa'yo, paano yung ipapaaral niya sa'yo, yung mga hindi mo alam na sitwasyon na may sakit ka. So bukod pa sa sinasabi mo at sa mga naiisip mong kabutihang ginawa ng nanay mo sa'yo, bukod pa yun lang yung alam nyo, paano yung hindi pa. So napakarami yan sigurado. Sabi ko sa kanya, nakalulungkot lang kung bakit, kung ano man yung ikinasasama mo ng loob sa kanya, yun ang hindi mo makalikalimutan. Sana ipagdasal natin yung ugali natin ito, ang mas i-recall natin yung detalye ng pagmamahal ng tao sa atin. At hindi yung isa, dalawa, kahit mga 10 yung pagkakamali sa atin. Kung all throughout their lives and our lives naman, naging mabuti at mapagmahal sila sa atin. Sabi sa Biblia na utos ng Diyos, ang sabi ay, honor your father and your mother. Yung utos na yun, walang kondisyon yun ha. Hindi sinabi doon na kapag mabait lang sila, kapag sila ay wala kang tampo. Ang sabi doon, just honor your parents. Alam niyo kung anong dahilan? Ang sabi kasi ng Biblia, kapag ginalang ninyo ang inyong mga magulang, magkakaroon kayo ng mahabang buhay at magiging maalwan ang inyong buhay. Balit, kapag hindi nyo ginawa yon, kabaliktaran. Ang ibig sabihin, magkakaroon ka ng galit, magkakaroon ka ng sama ng loob dahil sa disagreement mo with your parents at magkakaroon ka ng hindi masayang buhay. Sinabi yon upang sa ganon, ikaw ay pagpalain. Hindi lang actually ang mga parents mo. Dahil time will come, magiging parents ka rin. Kung ano ang ginawa mo sa iyong mga magulang, tsak yan, gagawin din yan sa inyo ng inyong mga anak. Ang ating mga magulang ay tao lamang. Hindi sila perfecto, maaari silang magkaroon ng pagkakamali katulad mo. Kaya kailangan bigyan mo sila ng pagkilala, ng pagpaparangal. Yun ang gusto ng Diyos. At kapag ginawa mo yun, ang sabi ng Biblia, ikaw ay magkakaroon ng pagpapala sa buhay. So gawin natin yun. Bigyan natin sila ng pagmamahal hanggat sila ay buhay pa. Dahil hindi na nila mararamdaman yun kapag sila ay wala na dito sa lupa. At tayo ay magsisisi dahil hindi natin sila binahal ng ayon sa mga kabataan. Makinig kayo. Maraming hindi alam ang anak. At malalaman nyo lang yan pag magulang na rin kayo. So habang hindi pa rin kayo magulang, hindi nyo pa nalalaman na maging magulang, sumunod na lang kayo. Kasi kung hindi naman kayo mahal ng natatay nyo, dapat hinagis na kayo sa kanal nung bata pa kayo. Dapat nadaganan na kayo, umupo siya sa silya hanggang nagkaluray-luray na kayo, hindi na kayo lumaki pa. Kaya kayo nakaabot sa edad nyo na yan kasi mahal kayo. Therefore, magtiwala na lang kayo. Though imperfect, your parents will always want the best for you. Trust your parents. Of course, unless they are mentally insane, which is another case. Kaunti lang yun.